So, masasabi niyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted? Against the life of the Vice President, sir? Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-imbestigat doon sa Presidente, dapat imbestigan mo rin yung threat against the Vice President para patas. Yes po. Precisely the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor. Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa sabina ninyo na pinadala sa kanya? Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, 2 beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya maka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to. Yeah. Sorry to cut you off. Napakinggan na natin yan para mapaiksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at saka ng representative ni BP Sara? I think it's Attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating Director Jaime B. Santiago. What was discussed during that meeting between Attorney, ano pangalan ulit? Lawrence Lim po. Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President? Iyon nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So, hopefully confident ang Vice Presidente. Naiimbestigahan nyo rin yung issue na yon. So, 6 years ago, pero hindi nyo ba 6 years, 6 months. Okay. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months. Alright, so sinabi nung representative ni VP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President. Yun po yung nasa letter. Okay, inusisan nyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya? Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BPSPG, Okay. and then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, insofar ho as Cybercrime Division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron, o kaya yung director may alam. Last na lamang, Mr. Witness. Kasi sabi mo, ulitin ko doon, sa 6 months ago, naka-receive ng threat against her life ang BP. Sabi mo kanina, If I may, sabi Your ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede naman interviewin to that effect? For that? Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor. So, hindi ka, okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President? I cannot... Based on your investigation, based on your experience. Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun. Thank you, Mr. Witness. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfos.